Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1431 hanggang 1440. Hahaha. Sayang, napadaan lang ako at nakita ko ang ginawa mo. Biglang may tumalon mula sa malapit na puno. Nakahalukip-kip ang mga braso niya at inilagay sa harap ng dibdib niya habang nakatingin kay Sofia ng makahulugang tingin. Tumingin si Sofia at itinaas ang kamay nang matuklasan niyang pare-pareho ang uniforme ng lalaki sa naunang tatlong tao. Oh, talaga. Napakasama mo talaga kung ganoon. Kung nagpanggap ka na wala kang nakita, nailigtas mo sana ang iyong sarili. Dahil nagpasya kang ipakita ang iyong sarili, mas pinabilis mo ang iyong kamatayan. Habang lumalabas ang espiritual na enerhiya mula sa kanyang kamao, sumugod siya at sinuntok ang lalaki. Nang makita kung paano umatake si Sofia nang walang anumang babala, ngumiti ang lalaki at inihanda ang kanyang kamao. Isang malakas na tunog ang nalikha ng magkabanggaan ang dalawa nilang kamao. Ano ang? Sa sandaling magtagpo ang dalawang kamao, mukhang nabigla si Sofia nang maramdaman niya ang kapangyarihang taglay ng lalaki sa kanyang katawan na mas malakas kaysa sa kanya. Ang lalaki ay nagdagdag ng higit pang espiritual na enerhiya sa kanyang kamao at pinasabog si Sofia ilang di pa ang layo. Napaatras si Sofia ng ilang hakbang bago pa niya mapatatag ang kanyang katawan. Pagkatapos noon, lumapit si Severin kay Sofia at sinabing, sa palagay ko hindi pa masyadong matagal na siya ay nakalusot sa level 6 Warrior Emperor. Hindi kanya katapat. Iyon ay lubos na nawala ng mga salita si Sofia. Inilibot niya ang kanyang mga mata at nagreklamo. Hindi ba dapat sinabi mo sa akin iyon ng mas maaga? Akala ko halos kapareho siya ng naunang tatlong lalaki. Ngumiti si Severin. Hindi ba't ikaw ang nagsabi na gusto mong makipaglaban sa isang taong mas malakas kaysa sa iyo upang maramdaman ang iyong kapangyarihan? At saka, hindi kanya kayang patayin kaagad dahil mataas ang iyong natamo. At ang pangunahing bagay ay sumugod ka bago pa kita mabigyan ng babala. Kaya, naisip kong dapat kong ipadama sa iyo kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng iyong kapangyarihan sa kanya. Tumingin siya sa lalaki at sinabing, kung hindi ako nagkakamali, nandito ka na noong pinatay ni Sofia ang tatlong lalaking iyon. Bakit hindi ka nagpakita at nagligtas sa kanila ngayon lang? Marahas na umawang ang bibig ng lalaki at pinisil ang mga kilay. Wow, hindi masama. Natuklasan mo talaga ako. Pagkatapos ng kaunting paghinto, nagpatuloy siya. Tama. Nandito na ako at nasaksihan ko silang pinatay. Wala akong ginawa dahil hindi ko sila nagustuhan kahit kailan. Buti na lang patay na sila ngayon. Marami silang espiritual na halamang gamot sa special ring nila. Pagkatapos kong patayin ka at siya, hindi ako magdaramdam na kunin ang mga gamit sa kanilang special rings. Tiyak na hindi ko na mararamdamang nagkasala ako dahil sa pinatay ko na rin kayo. Matapos marinig iyon, tumawa si Severin. Napakakumpiyansa mo. Pero hinding-hindi mo ako mapapatay. Kumunat ang noo ng lalaki. Hindi. Hahaha. Akala ko mas mahina ka sa babaeng to kasi nakatingin ka lang sa gilid nung inatake niya ako. Sa tingin ko mas mataas ng konti ang natamo mo kaysa sa kanya pagkatapos kong marinig ang sinabi mo. At muli, nagpatuloy siya ng may kumpiyansa. Pero level 6 Warrior Emperor ako. Isa ako sa pinakamalakas na miyembro ng sekta. Hindi ako naniniwalang mas malakas ka sa akin at hindi ako naniniwalang kaya mo akong patayin. Hahaha. Wala na akong masasabi pa para maniwala ka pero malalaman mo rin ang sinabi ko na totoo. Napangiti si Severin. Habang winawagayway niya ang kanyang kamay, lumitaw ang isang higanteng spiritual energy beam at lumipad patungo sa lalaki. Mukha itong surreal at napakatibay. Ano? Kahit na ang pag-atake ni Severin ay isang normal na pag-atake lamang, ang kanyang kalaban ay nakaramdam ng pananakot at napagtanto na ang kanyang buhay ay maaaring nasa panganib. Nang ang pag-atake ay hindi malayo sa kanya, mabilis niyang binago ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang palad at isinaaktibo ang kanyang pamamaraan. Isang higanteng kamay na nilikha mula sa espiritual na enerhiya ang lumitaw. Ang kamay ay ilang beses na mas mataas kaysa sa kanyang taas. Pagkatapos noon, gumaan ang pakiramdam niya dahil naniniwala siyang sapat ang lakas ng teknik niya para harangan ang atake ni Severin dahil normal na atake lang ang atake ni Severin.
At muli, alam niyang hindi pabor sa kanya ang sitwasyon nang halos hindi niya makayanan ang isang normal na pag-atake ni Severin. Hinding-hindi mangyayari ang kagustuhan niyang patayin si Severin. Biglang nagbanggaan at nabasag ang espiritual na sinag at ang higanteng kamay. Isang malakas na pagsabog na tunog ang lumitaw pagkatapos ng isang nakasisilaw na sinag. Ang higanteng kamay ay nagsimulang pumutok at sumabog. Hindi. Nanlaki ang mga mata ng lalaki sa gulat. Paano mahuhulog ang kanyang diskarte upang pigilan ang isang normal na pag-atake mula kay Severin? Namangha siya nang mapagtanto ang malaking pagkakaiba nila ni Severin. Batay sa kapangyarihan, ipinalagay niya na ang pag-atake ni Severin ay isang pag-atake mula sa alinman sa level 7 o level 8 Warrior Emperor. Ito ay imposible. Namutla ang mukha niya. Ang kanyang pag-atake ay nagawang harangan lamang ang ilan sa sinag ng espiritual na enerhiya. May ilang natitirang kapangyarihan na patuloy na lumilipad patungo sa kanya. Dahil dito, mabilis siyang nakabuo ng isang espiritual na kalasag sa enerhiya upang protektahan ang kanyang sarili. Sa kabila noon, nakaramdam pa rin siya ng takot at pagbabante sa pag-atake ni Severin. Sa sandaling nabuo ang kalasag ng espiritual na enerhiya, ang natitirang kapangyarihan ng sinag ng espiritual na enerhiya ay tumama sa kalasag. Nagawa ng kalasag na harangin ang ilang kapangyarihan bago ito nadurog. Samantalang ang natitirang kapangyarihan ng espiritual na enerhiya ay tumama sa lalaki at pinalipad ang lalaki ng ilang talampakan ang layo. Habang lumilipad siya, nabangga niya ang isang puno at ang impact ay nagpatigil sa paglipad niya. Isang bibig ng dugo ang sumugod sa kanyang lalamunan. Hindi siya komportable at bumulwak ang dugo na nagpaputi sa mukha niya. Sir, mangyaring huwag mo akong patayin. Pakiusap ko, huwag mo akong patayin. Kinailangan ko ng maraming pagsisikap upang makamit ang tagumpay na ito. Pakiusap maawa ka sa akin. Nagmakaawa ang lalaki. Bilang isang level 6 Warrior Emperor, siya ay isang taong tinitingala ng mga miyembro ng sekta at ibibigay ang anumang bagay na ikalulugod. Siguradong hindi yung taong lumuhad para humingi ng awa at mukhang takot na takot ngayon. Lumapit sa kanya si Severin at tinignan siya ng masama na parang panalo. Paano mo hihilingin na pakawalan kita? Kung hindi ka nagpakita sa sarili mo, malamang isasaalang-alang ko yon. Pero kabaligtaran lang ang ginawa mo at sinubukan mo pa kaming patayin. Wala talaga akong maisip na dahilan para pakawalan ka. Nawalan ng pag-asa ang lalaki matapos marinig iyon. Walang salitang makapaglalarawan kung gaano siya nagsisisi ngayon. Ikinalulungkot niya ang pagiging matako na tao na nag-ipit sa mga gamit sa spatial ring ng kanyang mga kapwa-miyembro at pati na rin sa spatial ring ng mga taong pumatay sa kanyang kapwa-miyembro. Tama iyon. Hindi sana siya napunta sa sitwasyon kung hindi siya sakam. Kumikislap ang kanyang mga mata. Bigla siyang humakbang at nagsimulang tumakbo sa gilid para maghanda sa paglipad. Sa kasamaang palad, hindi siya naging kapareha ni Severin, lalo na noong siya ay napinsala. Mabilis na kumilos si Severin at biglang sumulpot sa likuran niya. Ang kanyang kamay ay natatakpan ng espiritual na enerhiya at binigyan niya ng isang malakas na sampal ang likod ng lalaki. Bumagsak ang lalaki mula sa langit at patay na bago pa man lang bumagsak sa lupa. Samantala, nakolekta na ni Sofia ang mga spatial ring mula sa ibang mga tao. Habang ang lalaki ay nakahiga sa sahig, pumunta siya upang kunin din ang kanyang spatial ring. Pagkatapos noon, nilapitan niya si Severin at ibinigay sa kanya ang 4 na spatial ring. Kalokohan, anong klaseng malas ang makatagpo natin ng napakaraming bastos sa isang araw? At lahat sila ay mula sa iisang sekta. Sabi niya. Ngumiti si Severin. Hindi iyon ang nararamdaman ko. Sa tingin ko ngayon ang ating maswerteng araw. Seryoso. Bakit? Nagulat si Sofia. Ngumiti si Severin. Hindi natin alam kung gaano na sila katagal sa kagubatan na ito. Siguro mga ilang araw na ibig sabihin ay marami na silang nakolektang mga halamang espiritual. Hindi ba't isang magandang bagay na ginawa nila ang aming trabaho para sa amin? Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy siya. Mabuti na lang at napatay natin sila. Sa ganitong paraan, mapipigilan natin ang mas maraming tao na maging biktima nila. Tumanggaw si Sofia at ngumiti.
Sa kabutihang palad, ikaw ang nakilala nila. Hindi lahat ng tao ay sapat na malakas para patayin sila, lalo na ang huling lalaki. Sa kanyang natamo, kwalipikado siyang maging guardian sa aking sekta. Siya na siguro ang pinakamalakas na lalaki sa gubat na ito, maliban sa iyo. Ngumiti si Severin. Sayang naman ako ang nakilala nila. Hahaha. Tara, umalis na tayo sa lugar na ito. Aakitin ng amoy ng dugo ang Enchanted Beast. Hayaan mong hawakan ng Enchanted Beast ang katawan nila. Sige. Tumanggaw si Sofia. Habang naglalakad siya sa likuran ni Severin, naalala niya ang mga panahong naghalikan sila at nakaramdam ng hiya at pagkasweet tungkol dito. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumingon si Severin at nagtanong. Oh, anong sinabi mo kanina? First kiss mo ba? Nahihiyang tumanggaw si Sofia at mamulong sa mahinang boses. Oo, inalis mo ang unang halik ko nang hindi ako binibigyan ng oras para maghanda. Masyadong biglaan. Napangiti si Severin. Paano mo nilalayong ihanda ang iyong sarili? Dapat ko bang ipaalam sa iyo bago kita halikan para makuha ang iyong pahintulot? At magtakda ng petsa at oras para mangyari ang halik. Nakakatawa ng maisip iyon kaya humagalpak ng tawa si Sofia. Kalokohan. Hindi ka mukhang isang taong mahilig magbiro. Hulaan ang hitsura ay nakakaunawa. Samantala, lumapit si Severin kay Sofia at hinawakan ang kamay nito. Seryoso ang ekspresyon at tono, sinabi niya. Sofia, wala kang dapat alalahanin. Responsable akong tao. Alam kong mabait ka rin. Naniniwala ako sa iyo. Gusto ko talagang sabihin kay tatay ang tungkol dito ngayon. Matutuwa siyang malaman ito. Masayang sabi ni Sofia na may malarosas na pisngi. Ang tatay mo, kilala niya ba ako? Kumunat ang noo ni Severin at hindi maintindihan kung bakit sinabi iyon ni Sofia. Sagot ni Sofia. Oo, sinabi ko sa kanya na niligtas mo ako at isa kang third grade alchemist kaya alam niya kung sino ka at humanga siya sa galing mo. Siya rin ang nagudyok sa akin na habulin ka noong sinabi kong gusto kita pero nahihiya akong hanapin ka. Tawa ng tawa ang sagot ni Severin. Ito ay isang magandang bagay. Natakot ako na hindi tayo papayag ng iyong ama dahil hindi ako miyembro ng iyong sekta. Gayunpaman, naisip ni Sofia na walang posibilidad na mangyari iyon. She rolled her eyes at sinabing, napakatalino mo, guwapo, may mataas na kakayahan, at isang third-grade alchemist. Walang dahilan kung bakit hindi ka aprobahan ng tatay ko. Sinabi pa niya sa akin na kunin ang pagkakataong ito para makasama ka. Sigurado siyang mabubuhay akong masaya kasama ka. Hahaha. Napakatalino niyang tao. Napangiti si Severin. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad. Makalipas ang isang oras o higit pa, unti-unting dumidilim ang langit. Nakikita mo ba ang isang kuweba sa malapit? Maggagabi na. Ang kagubatan ay hindi ligtas sa gabi. Mahihirapan tayo sa ating paningin ngunit hindi ang Enchanted Beast. Kinakabahang sabi ni Sofia habang nakatingin sa langit. Habang nakatingin sila sa harapan, ang tanging magagawa nila ay hamog. Ang paningin ay pinaghigpitan. Nag-aalala siya sa kanilang kaligtasan kung mabaigo silang makahanap ng kuwebang mapagpahingahan. Ngumiti si Severin. Hahanap ako ng wild hair doon. Maipapakita ko sa iyo ang aking kasanayan sa pagluluto pagkatapos nating mangolekta ng panggatong. Hindi mo ba pinagdudahan ang aking kasanayan sa pagluluto? Ito na ang pagkakataon para makita mo kung gaano kasarap ang aking luto. Naningkit ang mga mata ni Sofia. Talaga? Ay, oo. Ngunit ang wild hair ay mukhang napaka-cute, maaari ba tayong kumain ng iba? Ngumiti ng mapait si Severin. Sigurado ka ba? Ang karne ay napakalambot. Bilang isang mandirigma, hindi ka dapat magkaroon ng labis na habag sa Enchanted Beast. Sige. Kain tayo ng wild hair. Ngumiti si Sofia. Matapos siyang tanggapin at halikan ni Severin ay naging maganda ang kanyang kalooban. Pareho silang nanghuli ng wild hair at ng alap ng panggatong. Pagkatapos noon, naghanap sila ng tagong kuweba na mapagpahingahan sa loob. Medyo tago ang kuweba na ito. Dapat ay ligtas tayong magpalipas ng gabi rito. Sabi ni Severin pagkatapos sumulyap. Tumanggaw si Sofia.
Nakahanap tayo ng 8 halamang espiritual ngayon. Mas mataas ang antas ng halamang espiritual kapag mas pumapasok tayo sa mas malalim na bahagi ng gubat. At tataas din ang dami. Inaasahan ko na kung ilan ang makikita natin bukas. Nakangiting tugon ni Severin kay Sofia. Hindi lang iyon ang nakuha natin. Tandaan ang special rings na nakolekta natin mula sa mga lalaking iyon. Ang pagnakawan na iyon ang pangunahing premyo ngayon. Ay, oo, nakalimutan ko na yon. Bakit hindi natin sila tingnan ngayon? Curious talaga ako kung ano ang makikita natin sa kanila. Sabi ni Sofia habang kumikinang ang mga mata. Sa oras na iyon, abala si Severin sa pag-ihaw ng karne ng wild hare. Kunin ang mga ito. Paghiwalayin ang mga espiritual na halamang gamot at ikategorya ang mga ito sa kanilang iba't ibang grado. Ganoon din sa mga armas, pamamaraan, at iba pang mga bagay. Ikaw ang humawak ng pagnanakaw at ako ang namamahala sa ating hapunan. Agad naman siyang nag-wave ng kamay at lumipad ang 4 na special ring at huminto sa harap ni Sofia. Ngumiti si Sofia at sumagot. Sige. Hindi ako tatanggi dahil ipinagkatiwala mo sa akin ang paghawak sa kanila. Ngumiti si Severin. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Magiging babae kita. Siyempre, may tiwala ako sa'yo. At saka, kung ano ang akin ay sa iyo at iyo ay sa akin. Kailangan ba talaga nating isipin ang mga maliliit na bagay na iyon? Ang mga matatamis na salita ay nakaantig sa puso ni Sofia. Ang kanyang tseke ay naging kulay rosas. Sino ba ang tinatawag mong babae? Pumayag lang akong maging girlfriend mo kaya hindi pa talaga ako ang babae mo. Ngumiti si Severin. Hahaha. Kaya sinasabi mo iyan para maging babae ko, pareho muna tayong matulog. Sa tingin ko kailangan kong magsumikap para makamit ang layuning iyon. Itigil mo nga ang mga kalokohan mo. Pinapahiya mo ako. Sa loob ng ilang segundo, namula ang mukha ni Sofia. Hindi niya akalain na kayang sabihin ni Severin ang mga nakakahiyang bagay na iyon sa harap niya mismo. Pero, iba talaga ang reaksyon niya kung ibang lalaki ang magsasabi. Baka makaramdam siya ng matinding disgusto hanggang sa gugustuhin niyang patayin ang lalaki. Sa kabilang banda, may nararamdaman siya kay Severin. Kahit papaano, masasabi niyang may nararamdaman din si Severin para sa kanya. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Severin. Oy, subukan mong pakisamahan sina Dayan at Sheila. Naniniwala ako na ikaw yung tipong madaling magselos at mahilig gumawa ng tensyon sa pagitan ng mga tao. Ngumiti si Sofia. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Hindi ako mapakali na gawin ang mga iyon. Hindi mo ba nakita kung gaano kami naging maayos? Kami ay karaniwang naging matalik na magkaibigan. Hahaha. Magaling. Tumawa si Severin at nagpatuloy. Pinisil niya ang kanyang kamay at inilabas ang mga lihim na pampalasa na inihanda niyang iwiwizek sa karne ng ligaw na liebre. Ang pag-ihaw. Wow! Talagang kasuklam-suklam ang mga pervert na iyon noong hapon ngunit marami silang espiritual na halamang gamot sa kanilang special rings. Tinatansya ko na ang kabuuang halaga ay higit sa 100. Ngunit iilan lamang ang mga libro ng pagsasanay sa teknik at mga libro ng diskarte sa pakikipaglaban. Ang mga antas ng mga diskarte sa pagsasanay at mga diskarte sa pakikipaglaban ay hindi masyadong mataas. Gulat na bulalas ni Sofia habang dinadaanan niya ang pagnanakaw. Napatingin si Severin at nagulat din. Hindi masama. Nakikita ko na mayroong mga 20 higit sa 3rd grade at 4th grade na espiritual na halamang gamot. Oh, 4th grade medium rank na espiritual na halamang gamot. Hahaha. Hindi masama, hindi masama. Napakagandang regalo mula sa kanila. Halo-halo ang nararamdaman ni Sofia. Iyan ay dahil mataas ang iyong nakuha. Napahamak sana tayo kung ang ating mga natamo ay mas mababa kaysa sa kanila. Pagkatapos niyang ikategorya ang lahat, lumakad siya, umupo sa tabi ng siga, nanunood sa mainit na karne, at lumunok. Kalokohan, napakabango nito. Sana kasing sarap ng amoy nito. Ngumiti si Severin. Huwag kang mag-alala. Ito ay magiging 10 beses na mas masarap kaysa sa dati. Hindi naman masama iyon ngunit tiyak na mas masarap ang sa akin. Matapos marinig iyon,
Nilaybot ni Sofia ang kanyang mga mata. Bola lang lahat ng sinabi mo. Biglang may naalala siya. Kalokohan, anong pagkatalo? Nagkaroon tayo ng taya. Naalala mo ba na maaari mo akong halikan kahit saan kung mas masarap ang laman ng niluto mo? Pero hinalikan mo na ako at hindi pa ako nakakain ng karne. Ang kanyang banayad na katatawanan ay nilibang si Severin. Anong laking tuwa nang matuklasan ang panig ni Sofia na hindi alam noon ni Severin. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na rin ang karne. Sa mga panahong iyon, hindi maiiwas ni Sofia ang kanyang mga mata sa karne at tiningnan ito ng may pag-asa. Eto, kumagat ka, pero mag-ingat ka, napakainit. Naglabas si Severin ng punyal para maghiwa ng isang piraso ng karne para ibigay kay Sofia at hinaypan ito ng 2 beses sa pagtatangkang babaan ang temperatura bago ito ipasok sa kanyang bibig. Oh my God! Napakaganda nito. Masarap ang lasa. Malutong ang panlabas na layer pero malambot ang panloob na karne. Anong perpektong pagkakayari? Bulalas niya matapos kumagat ng 2 beses. Pagkatapos noon, hindi na niya ito napigilan at nagsimulang kumagat. Sus, ito ay seryosong napakahusay. Bilang anak ng isang lider ng sekta, nasiyahan siya sa lahat ng uri ng masasarap na pagkain sa buong buhay niya. Sa tuwing kakain siya, tinuturuan siyang kumain na parang isang ginang, ngumunguya ng nakatikom ang bibig at dahan-dahan. Iyon ay ganap na wala sa larawan ngayon. Kumain siya na parang hindi kumain ng ilang araw. Nabahira ng langis ang kanyang bibig at hindi niya magawang panasan ito. Napakasarap. Bakit hindi ka kumakain? Pagkatapos kumain ng ilang piraso, natuklasan ni Sofia na hindi kumakain si Severin. Sa halip, nakatitig lang ito sa kanya. Sa oras na iyon, napagtanto niya kung paano siya kumilos at nakaramdam siya ng kahihiyan tungkol dito. Pasensya na, hindi ako karaniwang kumakain ng ganito. Pero ito ay masyadong malasa at hindi ko napigilan ang sarili ko na itulak iyon sa lalamunan ko. Ipinaliwanag niya. Ngumiti si Severin. Marami na akong nakain kanina kaya hindi ako nasasabik gaya mo. At sa tingin ko, nakakatuwang makita kung gaano mo kagusto. Kasama niyan, mas nine-love si Sofia kay Severin. Nahihiya siya kaya problemado siyang tumingin kay Severin. Kumain ka na. Nahihiya akong kumain ng marami kung hindi ka magsisimulang kumain. Noon lamang nagsimulang maghiwa ng mas maraming karne si Severin at nagsimulang kumain. Nako! Muntik kong nakalimutang ilabas ang espiritual na alak para isama sa karne. Pagkatapos kumain ng ilang sandali, naalala ni Severin ang tungkol sa espiritual na alak at mabilis na naglabas ng 2 bote. Pagkatapos ay ipinasa niya ang isang bote kay Sofia. Ito ay hindi kapani-paniwala. Ang masarap na pagkain at masarap na alak ang pinakamahusay na pagpapares. Masayang sabi ni Sofia pagkatapos humigop ng husto. Sobrang kasiya siya. Busog na ako at hindi na ako makakain. Sa tingin ko sisabog na ang tiyan ko kung kakain pa ako. Maya-maya, hinimas-himas ni Sofia ang tiyan at busog na busog. Noon lang siya nagkaroon ng oras na panasan ng kapirasong tisyo ang mantsa ng mantika sa kanyang bibig. Huwag kang mag-alala. Marami ka pang pagkakataon na makakain nito sa hinaharap. Sabi ni Severin dahil masasabi niya kay Sofia na sana ay makakain pa siya. Mabilis na kinuha ni Sofia ang pagkakataon at sinabi. Kailangan mong tandaan kung ano ang iyong ipinangako sa akin. Kailangan mong ipagluto ito para sa akin sa tuwing magkulong ang aking pananabik. Sinamantala ni Severin ang pagkakataon na asarin siya. Hindi ba't ikaw ang humiling sa akin na huwag patayin ang wild hair dahil ang cute nito? Hindi ko nakikitang nahihirapan kang kumain nito ngayon lang. Nahihiyang napaawang si Sofia at sinabing. Well, hindi ko alam na ganito pala kasarap ang lasa nito. Pag-isipan mo ito. Karaniwan ay halos hindi natin matatapos ang pagkain ng Enchanted Beast dahil karaniwan ay medyo malaki ang sukat nito. Ngunit ang wild hair na ito ay mas malaki lang ng kaunti kaysa sa isang normal na kuneho at tama lang ang sukat nito para sa isang pagkain. Habang nakikinig si Severin, tumingin siya sa labas at sinabing matapos magsalita si Sofia. Hoy, Sofia. Maaga pa. Gusto mo bang? Natigilan si Sofia. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa kaba.
Hindi niya akalain na gugustuhin ni Severin na matulog sa kanya ng ganoon kabilis. Bagamat medyo nakatago ang kuweba na ito, hindi siya handa. Hindi pa banggitin na ngayon lang siya nagtapat ng nararamdaman sa kanya at kalahating araw pa lang mula nang magdesisyon silang magsama. Hindi niya akalain na sabik si Severin na matulog sa kanya. Talaga bang gustong-gusto ng tao na gawin ito? Pagtataka ni Sofia. Tumingin siya kay Severin at napakagatlabi. Hindi ba masyadong mabilis? Hindi pa ako handa. Sa katunayan, medyo nahihiya si Severin na magtanong ng diretso. Pinag-isipan niyang mabuti na lumabas ng mas banayad na paraan para magtanong. Ibig kong sabihin, nakita ko na ang katawan mo kaninang hapon. Kaya, naisip kong tulungan kang buksan ang iyong third eye dahil gusto mo talagang matuto ng mind's eye. Natigilan si Sofia sa tanong. Gusto pala ni Severin na buksan ang kanyang third eye. Naisip niyang hindi na naman siya nito naiintindihan. Oh God! Iniisip ko kung ano ang iisipin niya kung alam niya ang iniisip ko ngayon. Sabi ni Sofia sa sarili niya. Pagkatapos ay binigyan niya ng ngiti si Severin at sinabing, sige, gawin natin ngayong gabi. Medyo tago ang kuweba na ito pero natatakot pa rin ako na baka may pumasok na tao o enchanted beast. Ayos pa rin kung enchanted beast. Pero paano kaya kung lalaki? Binigyan ni Severin ng solusyon si Sofia. Hahaha. Huwag kang mag-alala dyan. Maglalagay ako ng perimeter gamit ang aking telekinesis. Kung may malapit na tao o enchanted beast, malalaman ko at magkakaroon ka ng sapat na oras upang magsuot ng iyong mga damit. Mabilis siyang nagpatuloy. At hindi magtatagal para mabuksan ang iyong third eye. Malamang ilang minuto na lang at matatapos na ito. Hindi naman siguro tayo magiging malas, diba? Oh, ilang minuto lang. Sige. Tumanggo si Sofia at pumayag. Sa kabilang panig naman ng kinaroroonan nila, tila may nakatira doon dahil may ilang tuyong damo na magandang nakalagay sa lupa. Tiningnan ito ni Sofia at naglakad. Tumibok ang puso niya. Matapos ang ilang segundong pag-aalinlangan, napagtanto niya ang sarili dahil napagtanto niyang sa huli, matutulog siya kay Severin balang araw para maging babae nito ay kapag hinubad niya ang kanyang damit at inilagay ito ng maayos sa daygrass para mahiga siya. Nang matapos iyon, lumingon si Sofia para tingnan kung ano ang ginagawa ni Severin. Nakakagulat, natuklasan niyang hinahangaan ni Severin ang kanyang katawan. Ang paraan ng pagtingin niya sa kanya ay tumataas ang temperatura ng katawan nito na para bang may apoy sa mga mata nito na nagpainit sa katawan niya. Gusto mo ba ang nakikita mo? Iginala ni Sofia ang kanyang mga mata at nagkunwaring kalmado. Gayunpaman, sa katunayan ay nahihiya siya na namula ang kanyang mga pisngi. Oo naman. Titignan ko ba siya ng matagal kung hindi ko gusto? Sagot ni Severin. Pagkatapos nun, lumapit siya at umupo sa tabi ni Sofia. Habang pinipitik niya ang kanyang kamay, may lumabas na maliit na kahon. Binuksan niya ang maliit na kahon. Puno ito ng mga pilak na karayom. Huwag kang mag-alala. Hindi naman masakit. Kung tutuusin, magiging komportable ka at dadaing kapag inalis ko ang karayom. Ngumiti siya at mahinahong nagpaliwanag. Sa totoo lang, anabangan niya talaga ang mga susunod na mangyayari. Tiyak na hindi ko gagawin iyon. Itinagilid ni Sofia ang ulo sa kabilang side at pumikit. Biglang naging nakatutok si Severin sa kanyang ginagawa. Unti-unti niyang tinusok ang mga karayom sa malambot na balat ni Sofia at pinaikot-ikot. Nang mailabas ni Severin ang unang karayom, sobrang komportable na parang may maliit na agos na damaloy sa kanyang katawan na hindi maiwasang manginig ang kanyang katawan. Gaya ng sinabi ni Severin, napaungol din siya para ipakita kung gaano kasarap ang pakiramdam. Napakunot ng noo si Sofia at nakaramdam ng hiya. Malaki ang tiwala niya na makokontrol niya ang sarili ngunit ang pakiramdam ay napakaayos para sa kanya. Ngumiti si Severin at hindi na nagulat sa resulta. Huwag kang mag-alala. Ilabas mo na lang kung gusto mo. Hindi nakakahiya. Huwag mong subukang pigilan. Parehong pinagdaanan ni Dayan at Sheila. Mahihirapan ka lang kung pipigilan mo ito. Nawalan ng masabi si Sofia. Noon lang, sinamantala ni Severin ang pagkakataon at inilabas ang pangalawang karayom.
Sa paglipas ng panahon, lahat ng karayom ay hinayla at nahihiya si Sofia na namumula ang pisngi. Umupo siya at lumabas sa kanyang damit. Talagang kinabahan ako dahil natatakot akong ipagpilitan mo ang iyong sarili sa akin. Sabi niya. Napangiti ng mapait si Severin at nawalan ng imak. Hindi ako hayop at kaya kong kontrolin ang sarili ko. Hinding-hindi ako gagawa ng anuman sa iyo nang walang pahintulot mo. Ngunit pagkatapos muli, nakangising sinabi niya. Pero kung iyon ang gusto mo, masaya akong gawin iyon. Pagkatapos nito, binawi niya ang kanyang telekinesis. Magpahinga ka ng mabuti. Ito ang manual kung paano matutunan ang Mind's Eyes. Kunin ito at pag-aralan ito. Nang matapos niyang iparada ang lahat ng karayom, naglabas siya ng libro at ibinato kay Sofia. Masayang hinablot ni Sofia ang libro. Ay, oo, matututo na ako ngayon ng Mind's Eye. Biglang may sumugod sa kuweba nang walang anumang babala. Nang makita ni Severin at Sofia na may sumugod na pumasok, dali-dali silang naglagay ng bantay at napatingin sa tao. Nagulat ang tao nang makitang may mga tao rin sa loob ng kuweba. Pagkatapos ay kinuha ni Severin ang pagkakataon upang tingnang mabuti ang nanghihimasok. Ito ay isang magandang binibini. Tumingin siya at tinansya na maaaring nasa early 20s ito. May dugo sa gilid ng kanyang bibig at mukha siyang natatakot at natatakot. Mina Carney ang pangalan niya. Mabilis siyang nagmakaawa. Pasensya na. Pero pwede bang tumahimik ka at hayaan mo akong manatili dito sandali? Hinahabol ako ng ilang tao. Kung mahanap nila ako, patay na ako. Mangyaring hayaan mo akong manatili dito sandali. Tumingin si Sofia kay Severin at napansin niyang walang intensyon si Severin na tanggihan ang kahilingan. Sagot niya. Sige. Mukha namang gamaan ang loob ni Mina ngunit patuloy pa rin siyang tumingin sa bakana ng kuweba na may takot. Pagkatapos ay kumuha siya ng gamot sa pagpapagaling at kinain ito. Kalokohan. Saan siya nagpunta? Sigurado akong nandito siya. Hanapin mo siya. Galing tayo sa magkaibang direksyon at dapat ay napalibutan na natin siya ngayon. Wala lang saysay na mawawala siya ng biglaan. Biglang may narinig na boses ng lalaki sa labas ng kuweba. Halata naman, ang mga tao ang nagsisikap na hanapin ang babaeng ito. Hahaha. Siya ay may kahanga-hangang katawan. Hindi madalas na makakita tayo ng magandang babae na katulad niya. Tiyak na hindi natin siya papakawalan. Sino ang nakakaalam kung kailan ang susunod na pagkakataon na magkakaroon tayo ng ganitong pagkakataon? Ang isa naman ay tumawa ng isang lalaki. Masungit na sabi ni Boy. Gago. 2 linggo na akong hindi nakikipagtalik sa kahit na sinong babae at dito, nakita natin ang magandang babaeng ito. Nagpalitan ng tingin sina Sofia at Severin at mapait na ngumiti. Parang may nabangga itong babaeng ito sa grupo ng mga pervert. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip si Severin. Sofia. Sa tingin ko mayroon silang maraming mga espiritual na halamang gamot mula noong 2 linggo na silang nandito. Lumiwanag ng husto ang mga mata ni Sofia. Iminumungkahi mo ba kung ano ang iniisip ko? Tumanggaw si Severin at naglakad papunta sa pasukan ng kuweba. Habang nakatitig sa kanya si Mina na gulat, sabi niya. Hoy, nandito na ang babaeng hinahanap mo. Ikaw. Bastos ka. Paano mo ako pinagtaksilan? Di ba nangako ka lang na tutulungan mo ako? Nagmura si Mina. Sa sobrang galit niya ay tumaas agad ang presyon ng dugo niya na halos mawalan ng malay. Hindi niya akalain na gagawin talaga ng 2 taong ito ang ganoong bagay. Hoy! May kuweba dyan. Kalokohan. Nagtago doon ang babae. Nang marinig nila ang boses ni Severin, natuklasan nila ang kuweba at mabilis silang tumakbo. Ang pinuno ng grupo, si Gilbert, ay may maayos na balbas sa kanyang mukha. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at inutusan ang iba na sumunod sa kanya sa kuweba. Ayan, doon. Nandito talaga siya. Hoy, pare, salamat sa pagpapalam sa amin. Kung hindi namin siya mahahanap. Sabi ni Gilbert sabay ngiti ng malademonyo. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang babaeng hinahanap nila. Gago. Hindi ba nangako kang papayagan mo akong magtago dito? Hindi ko akalain na ibebenta mo talaga ako.
Nanatili si Mina sa isang sulok at nawalan ng pag-asa. Galit niyang pinandilatan si Severin at umaasang mapupunit niya ito sa pagpapalam sa mga taong iyon sa kanyang lokasyon. Pinapayagan ko silang pumasok pero hindi kita binenta. Hindi ka pa ba nagtatago dito? Nagkibit-balikat ang marka ni Severin. Hindi makapaniwala si Mina sa kakulaitan ni Severin. Halatang binente na niya ito at gayunpaman, tumanggi siyang aminin. Gilbert, tignan mo mas maganda pa ang babaeng iyon kaysa sa babaeng hinahabol natin. Biglang may nakakita kay Sofia at namangha sa kagandahan nito. Sabi ng katabi niya. Hahaha. Sa tingin ko mahal na mahal tayo ng Diyos kaya nagpadala siya ng ibang babae sa atin. Malinaw ang kanilang intensyon. Nakaagaw ng atensyon nila ang kagandahan ni Sofia at may balak silang gawin sa kanya. Ngumisi si Mina. Ito na ang karma mo. Sa tingin mo ba ay magiging napakabait nila na magpasalamat sa iyong pagpapalam sa kanila? Tingnan mo ang ginawa mo. Ngayon ay hinahabol din nila ang babaeng ito. Nalantad mo rin siya sa panganib. Hinawakan ni Gilbert ang kanyang balbas habang nag-iisip at tumingin kay Sofia. Pagtapos ay ipinagpalagay niya na mas maganda nga si Sofia kaysa kay Mina. Hoy, brat. Ililigtas ko ang buhay mo at ng iyong babae mula nang sabihin mo sa amin na mayroong isang kuweba dito. Pumunta ka at maghintay sa labas. Pagkatapos natin ay maaari ka nang umalis kasama siya. Paano iyon? Magpasalamat ka sa pagkakataong ito. Hahaha. Tama si Gilbert. Hindi pa kami naging ganito kabait para iligtas ang buhay ng isang tao dati. Isang matabang lalaki sa grupo ang tumawa ng malakas. Sa kanilang pananaw, wala nang matatakbuhan sina Severin, Sofia, at Mina. Noon lang, sabi ni Severin. Mga tanga. Wala kayong ideya kung bakit gusto kong pumasok kayong lahat dito. Sa palagay ko, kayong mga lalaki ay dapat magkaroon ng maraming espiritual na halamang gamot sa inyong special ring pagkatapos na nasa kagubatan sa mahabang panahon. Anong ibig mong sabihin? Naiisip mo bang patayin kami? Galit na tanong ng matabang lalaki nang mapagtanto ang ipinahihiwatig ni Severin. Nawala din ang ngiti sa mukha niya. Sa tingin ko ay hindi pinapahalagahan ng taong ito ang ating kabaitan. Patayin na lang natin siya. Sinubukan ng isa pang lalaki na hikayatin si Gilbert. Wala ka bang balak na ibenta ako kapag sinabi mong nandito ako? Gulat na tanong ni Mina. Samantala, lumapit naman si Sofia kay Mina at binigyan ito ng maamong ngiti. Hoy, anong pangalan mo? Huwag kang mag-alala. Hindi kami masamang tao. Sila ang tunay na masasamang tao. Iniisip namin ay matagal na sila rito kaya dapat magkaroon sila ng maraming espiritual na halamang gamot. Plano naming nakawin ito mula sa kanila. Labis na nagulat si Mina. Pasensya na sa hindi pagkakaunawaan. Ang pangalan ko ay Mina Carney, isang level 2 warrior emperor. Ang may balbas ang pinakamalakas sa kanila. Isa siyang level 4 warrior emperor. Sino ba sa inyo ang may sapat na lakas para talunin sila? Nakangiting tugon ni Severin. Hindi na nag-aksaya pa ng oras, tumakbo siya papunta sa kinaroroonan ng mga masasamang tao. Tumagal lang siya ng halos ilang segundo para patayin ang lahat ng masasamang tao. Ano sa tingin mo ngayon? Ngumiti si Severin. Mabait kami para bigyan ka ng taguan pero inakala mo talaga ibebenta ka namin, sobrang bigo ang nararamdaman ko. Nahihiya namang humingi ng tawad si Mina. Pasensya na para sa ganoong pag-iisip. Pero hindi mo sinabi sa akin ang plano mo bago mo sinabi sa kanila na nandito ako. Kaya inakala ko na balak mo talaga akong ibigay sa kanila. Ngumiti si Sofia. Hahaha. Sinabi niya iyon para maakit sila sa kapumasok. Isa siyang saint kaya walang kwenta yung mga yun kumpara sa kanya.